Let us open our Bible on Psalms 9, verse 17. Praise the Lord. The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God. Yes, pag-aralan naman din natin, no? Ang opposite na buhay na ayaw ng Diyos ipamumuhay sa atin. Kasi sa mga nakaraang mga devotionals, nakapokus tayo lagi sa mga righteous or righteousness or obedience, sa mga pagsunod. Ngayon, pag-aralan naman din natin ang mga wicked. Bakit kailangan iwasan natin ito? Sinabi dito, the wicked shall be turned into hell, and all nations that forget God. Ano itong wicked? Wicked means evil or morally wrong. Pag sinabing evil, impluensyado ka ng devil. Imagine na, yung binasa kahapon sa Revelation, chapter 20, the old serpent. Now, paano natin ma-recall yung old serpent na yan? Ito yung nag-deceive kay Adam at saka kay Eva. Anong motive niya? Ano ang purpose niya? Para ipahamak ang tao. Imagine that. He knows that they were the first human which God created. He knows that they will be multiplied someday. So grabe, napakasama ng motibo ni Satanas. Gusto niya lahat ng lahi ng tao ipapahamak niya. Kaya nga that old serpent, the fallen angel, Lucifer, tinagurian siyang devil. Kung i-separate mo lang yung letter D, ang maiwan, evil. So, the evil. Kaya, huwag mangyari sa buhay natin na tinagurian tayong wicked. Kasi pag wicked, impluensyado ka ng devil. Now, walang ibang ginawa si Satanas, kundi evil. Imagine that. Lumaban siya sa kanyang may lalang. Ipalagay na lang natin lumaban siya sa kanyang magulang, parent niya, o magulang niya, o nag-create sa kanya. Paano ba siya gi-create ng Diyos? Basahin natin ang kanyang anyo. He was created by His Creator, perfect archangel. Dapat magkaroon siya ng gratitude, no? Utang na loob, o magkaroon siya ng magandang pakitungo. Anong ginawa niya? Baba ka sa trono, ako ang uupo sa trono, ikaw ang luluhod sa akin. Di ba evil yan? Kinonbinsi niya pa yung mga walang kamuhang-muhang na mga anghel na 1/3. Kinonbinsi niya. Dinisib niya. Kaya nung tinapon sila sa sanglibutang ito, meron ba siyang good na ginawa? Like repentance? Like paghingi ng kapatawaran? Wala. Sumunod, sinira niya ang buhay ng tao na ating unang pinakamagulang para lahat na maging anak niya. Wala na, sira na. Kaya nga sinabi diyan, by one man's disobedience, all become sinners. Kaya nga, all have sinned. Sino nagpakana niyan? Si Satanas. Sino migawa niyan? The devil, the old serpent, Satan, the devil. Kaya sa buhay natin, minsan tayo ay naimpluwensyahan sa kanya, sa kasamaan. Di ba yung buhay natin, mga lasinggo tayo, mga manggagawa tayo ng masama. Lahat ng mga kasamaan na nagagawa natin noon, parang binibilang natin na parang privilege at saka advantage sa atin. Pero di natin alam. Yung pala gawa ng demonyo o ng masamang espiritu. Ngayon dumating ang gospel sa buhay natin, naliwanagan tayo.
Nagsisi tayo sa ating kamalian dahil na-realize natin, masama pala yun. Binigyan tayo ng Diyos ng wisdom, ng knowledge, understanding what is good and what is evil. At binigyan tayo ng Diyos ng instruction, hate evil, love the good. Kaya, ngayon, ang pag-uusapan natin about wickedness. Para hindi natin tularan, hindi natin gayahin, iwasan natin, ulain na natin yan sa buhay natin. Kasi yan yung influensyado ng devil, the evil. So anong mangyayari? Pag ang tao hindi nahiwalay sa wickedness, papunta ka sa hell. No. Pag sinabing hell, that is not comfortable place. Hell, that is the place of damnation. That is the place of eternal punishment. Matindi ang Diyos. Pag siya ang nagparusa, nako, sabihin ko po sa inyo, He is the most terrible God. And all the nations that forget God. Tingnan mo, pag sinabing nation, one country. Pag sinabing one country, Philippines, country, ilang population tayo? Maybe approximately nasa 108, 109, or 110 million. Ay ang sinabi dito, nations, plural. Ang Amerika, that is 300. Palagay natin, 80 million. Napakalaki ng population nila. Lahat ng mundo, billions na ang population. Kung itong lahat ng nations na ito, hindi kumilala sa Diyos na naglalang sa atin lahat, kinalimutan siya, hindi nag-respect ang Diyos sa karamihan ng number. Pag lahat yan ay nakalimot sa Kanya, hindi sumamba sa Kanya, hindi lumalalhati sa Kanya, hindi sumunod sa Kanya, hindi niya yan titingnan. He is not a politician na takot sa number of people. Alam mo ang kinakatakutan sa politician? The masses. Kasi sila yung mag-i-install sa kanila sa office nila para mag-corrupt sila. Kaya nililigawan nila ang karamihan. Binibigyan ng pera. Binibili yung mga boto. Pinapangakuan ng maraming mga pangako. Pero mga but-buton di ay. Pero ang Diyos, nations man, lahat man ng mga bansa, pag nakalimot sa Kanya, they will turn into hell. Hindi yan kikilalanin ng Diyos. Kaya sa buhay natin, tandaan natin yan. Never go back to evil, to sin, to wickedness. Hindi tayo kilalanin ng Diyos. Kaya tandaan natin yan. Basa pa, Proverbs 14:32. Praise the Lord. The wicked is driven away in his wickedness, but the righteous hath hope in his death. See? Ang masama ay matataboy sa kanyang kasamaan. O ibig sabihin yan, pag namatay ang wicked, automatically, itataboy ka. You will be driven out. Naalala niyo si Adam and Eve na hindi man lang nagsisi, hindi man lang nagpakumbaba. Nung tinanong sila ng Diyos, ikaw lalaki, bakit mo kinain yung pinagbawal ko? Na alam mo naman, pag kinain nyo yan, mamamatay kayo. Nagsisi ba si Adam? Nag-apologize ba siya? Nag-humble ba siya? Hindi. Itong babae na binigay mo sa akin, siya ang nag-convince sa akin at nagpakain sa akin. Ikaw babae, bakit mo naman ginawa yan?
Nagsisi ba si Eva? Nag-apologize ba siya? Nag-sorry ba siya? Hindi. Itong ahas. Itong ahas, nagtukso sa akin. So dahil yung ahas, the old serpent, the dragon, the devil, judge na yan ng Diyos eh. Hinatulan na yan ng Diyos. Galing sa langit. Kaya, sa buhay natin, mag-ingat tayo. Dalawa ang galing sa langit, pumunta dito sa lupa. The devil that is being cast to deceive the people, and Jesus Christ to visit us, to redeem us, to pay the ransom for us, and to give us the chance na maligtas tayo. Praise the Lord. So si Jesus nagbigay sa atin ng good influence. Si Satanas, doon pa lang sa langit, naging evil siya. Binagsak siya sa sanglibutang ito. He remained evil. Look at the damage that has been done. Ano yung damage nangyari sa mga magulang natin na dumating pa sa atin hanggang ngayon? Sa kasalukuyan, mabuti na lang na-redeem tayo ni Jesus Christ. Praise the Lord. Kaya the righteous hath hope in His death. Pag namatay ang righteous, hindi ka i-drive out. Hindi ka itakwil. I-accept ka ng Diyos sa Kanyang kaharian. Magkakaroon ka ngayon na mas magandang buhay. Magkakaroon ka ng mas everlasting na privilege. Magkakaroon ka ng kayamanan na true riches. Yan na ang pinakamaganda sa mga righteous. Kaya don't ever become wicked. Huwag natin yang talagang magdistansya na tayo dyan. Mari kalimutan and hate, avoid, likayan nato ng tanan, nga mahimong dautan. Basa pa, Isaiah 3:11. Praise the Lord. Woe unto the wicked, it shall be ill with him, for the reward of his hands shall be given him. Yes, woe. Opposite sa bulahan, opposite sa mapalad, opposite sa blessed. Pag sinabing woe, kawawa, sa aba, makaluluoy ang wicked. Woe unto the wicked, it shall be ill with him. Ikasasama sa kanya. For the reward of his hands shall be given him. See, di ka makaikyas. Hindi ka maka-escape. Tingnan mo yung nang hold up dyan sa Hanas pawn shop, sa Illustre. Isa doon, hindi naka-escape. Nahuli dyan sa may bangkiruhan. O, di ba? Ang Diyos pa, nakatakas tayo. Kaya walang escape ang wicked. Wala kang escape. Nobody can escape and no one can spare you. Walang makalikay, walay makaikyas sa mga wicked, wapoy muluwas nimo. So, ngayon tanungin ko kayo, si Satanas nag-iimbita ba sa atin? O ini-entice ba tayo? O sinisidyus ba tayo? O tinitempt ba tayo? Nagagawa ng masama para maging wicked tayo? Yes. Mag-ingat tayo sa paligid natin. Baka i-provoke tayo magalit. Magkagawa tayo ng masama. Di nakagawa ka ng masama. Di wicked ka na. So, lahat ng mga preventions na hindi tayo ma-impluensyahan sa wickedness, gawin na natin. Yun na yung sinabi ni Lord Jesus, watch and pray always that ye enter not into temptation. Kasi si Satanas is tempting us to become wicked para maging malas-malasin tayo, para itakwil tayo pagdating ng panahon ng Diyos, para magsama-sama na tayo sa Kanya doon sa kapahamakan na walang hanggan. Kaya be careful, be prayerful, be watchful. Praise the Lord. Yung sinabi kanina sa unang verse, nations,
that forget God turned into hell. Hindi kumikilala ang Diyos ng number of people na ayaw maniwala sa Kanya. Lahat yan, ipapahamak ng Diyos. Kaya mahalaga maniwala tayo sa Kanya. Mahalaga sumunod tayo sa Kanya. Pag kinalimutan natin, alam mo, sa totoo lang, karamihan man sa atin dito, mga parents, di ba? Except lang kay Brother Rico. Si Brother Rico, ano pa ito ulitaw pa. Kami ni Mrs. ko, parents na kami. Si Sister Rose, parents na. Sister Ka, parents. Pastor Judy, parents. Brother Eugene, ano na yan? May anak na, ganon din si Pastor Alex. Si Charity naman, malapit nang ilabas yung ni Pastor RJ. Anong maramdaman natin, parents, pag kinalimutan tayo ng anak natin? Anong ibig sabihin yan? Naging Alzheimer sila? Hindi naman. Yung bang pinaaral natin sila, minahal natin sila, inaruga natin sila, ayaw natin silang magkasakit, ayaw natin silang maging malnourished, ayaw natin silang mapabayaan, hanggang nakatapos ng pag-aaral, hanggang naging professional. Nung kinasal sila, hinatid natin sila, sinuportahan. Pagtapos nakasal, nakaasawa ng nakaasawa ng masamang ugali, nakonbinsi yung anak natin na kalimutan na tayo, sila na lang ang mamuhay ng gusto nila, wala nang lingon-lingonan. Anong maramdaman natin? Mga magulang, kinalimutan tayo ng minahal natin na anak natin pag dumating na ang panahon, nag-asenso na sila. Diba? Yan, totoo yan. Maraming mga magulang na umiiyak sa tago lang na yung mga anak nila nung nag-asenso yumaman ng husto, hindi na. Yan ang met ko dyan sa Deka. 14 years na yung anak niya na si Man, hindi na nagko-communicate sa kanila. Kinalimutan na. Damang-dama natin yung sakit bilang mga magulang. Imbis sila na yung magiging mag-support sa atin pagtatanda tayo, iniwanan tayo ng bigla. Wala man lang communication, parang tila patay na tayo sa kanilang paningin. Ganon ang wicked na nakakalimot sa Kanya. Damang-dama ng Diyos ang samang loob. Kaya you will be turned into hell. Doon ka talaga sa kapahamakan. Pag kinalimutan mo ang Diyos. Hindi siya tumitingin sa dami. Pag lahat yan ay nakalimot, tingnan mo yung panahon ng Sodom and Gomorrah. Hindi niya tinignan ang rami ng syudad, ng populasyon doon, na hindi maniwala sa Kanya. Sunog sila lahat. Yung panahon ni Noah sa baha, 8 lang ang merong pananampalataya, isang pamilya lang ni Noah. Lahat, patay lahat yun. Kaya, kung dadagdagan pa ng tao na ayaw maniwala sa Diyos, willing ang Diyos i-expand ang impyerno para i-accommodate sila. Naalala niyo yung message kahapon? Mag-reign si Jesus 1,000 years. Nakita ng Diyos yan na may mga hindi naniwala sa Kanya. Pinakawalan niya si Satanas para kunin mo na yung sayo. Di ba ang sinabi dyan sa Bible? Ang mga tao na ayaw maniwala sa Diyos, God will lead them to the workers of iniquity that they shall be damned. Kaya ang Diyos, huwag nating hamunin, magalit. Huwag natin siyang kalimutan. Mahalin natin siya, paniwalaan natin siya, sambahin natin siya, paglingkuran natin siya, kasi siya yung karapat-dapat nating gawa ng ganyan. Kasi siya yung nag-iisang mabuting Diyos na umibig sa atin ng totoo. Kaya, mahirap. Basahin natin. Isaiah 5:14.
Praise the Lord. Therefore, hell hath enlarged herself, and opened her mouth without measure, and their glory, and their multitude, and their pomp, and he that rejoiceth shall descend into it. Tingnan mo. Ang hell, lumalaki sa sarili niya. Bumubuka ang kanyang bibig na walang sukat. Ay, grabe. At ang kanilang glory, ang kanilang multitude, at yung kanilang pomp, at yung mga lumiligaya papunta doon. Talagang doon ka papunta. Lumiligaya kang gumawa ng masama, alam mo na mapunta ka dyan sa kapamakan, punta ka talaga doon. Itutulak ka pa ng mga anghel. Kaya, don't ever forget God. And don't ever be influenced sa devil. Don't become wicked. Basahin natin how God will drive out all the wicked na ayaw maniwala sa Diyos at nakalimot sa Kanya. Basa. Matthew 25:41 hanggang 46. Praise the Lord. Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and to his angels. For I was an hungered, and ye gave me no meat. I was thirsty, and ye gave me no drink. I was a stranger, and ye took me not in. Naked, and ye clothed me not. Sick, and in prison, and ye visited me not. Then shall they also answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungered, or athirst, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto thee? Then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, inasmuch as ye did it unto the one of the least of this, ye did it not to me. And this shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. Yan. Sino ang mga tao na ganito ang magiging kahinatnan? Yung hindi naniwala kay Kristo. Kasi kung naniwala pa sila kay Kristo, sinunod nila ang yapak ni Kristo. Si Jesus Christ, lahat itong sinabi ni Jesus, ginawa niya ito sa mundong ito. Hindi sila naniwala kay Kristo, kaya hindi nila nagawa. Ang makakagawa lang nito, yung naniwala kay Kristo at sumunod sa yapak ni Kristo. Ito yung magagawa nila. Sila hindi naniwala kay Kristo. Hindi nila nagawa yung ihemplo. Wala. Pahamak sila. Kaya nga, to believe not in Him is sin. No? Pag hindi ka naniwala kay Jesus, that is sin already. Kaya, maganda talaga ang ating ginagawa ngayon sa buhay natin. Naniwala tayo kay Jesus, sumusunod tayo sa Kanyang ihimplo. Maging righteous ka talaga. Papunta ka sa eternal life. Pero yung mga wicked na yan shall go into everlasting punishment. Basa pa Romans 2:8 and 9. Praise the Lord. But unto them that are contentious and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation and wrath, tribulation and anguish upon every soul of man that doeth evil, of the Jew first and also of the Gentiles. Yan. Tingnan mo, may mga tao na, kahit anong advice mo, kahit pang sabihin mo, ito yung inoffer ng Diyos, everlasting life, ito yung inoffer ng Diyos, eternal riches, ito yung inoffer ng Diyos, napakaganda. Ayaw pala. Ayaw pa rin. Doon pa rin sila nakatingin sa pride of life, lust of the flesh, lust of the eyes. Doon pa rin sila. Mas masaya sila doon na yun pa naman ang mag-akin ng tao sa masamang espiritu. Doon pa rin sila. Contentious. And do not obey the truth. I don't need that. Alam ko man, pag magsunod ako sa truth, wala na akong bisyo. Hindi na ako makakirida. Hindi na ako makahanap ng ibang babae. Kung magpunta ako ng malayo, pag si Mrs. na sa
bahay maiwan, hindi na ako makatikim ng ibang, alam mo na, ayaw ko yung truth. Yan ang they refuse to change their sinful life or simple living. Ayaw nila. They refuse to obey the truth, but obey unrighteousness. Kung ano yung kalukuhan, yun ang ginagawa. Nang aapi, nang luloko, nang dadaya, sumasagasa ng kapwa, laging nag-cheat sa kanyang asawa, nag-cheat kahit naman sa kaibigan, lahat ng unrighteousness, mas yun pa ang ginagawa. Anong magiging, resulta? Indignation and wrath, tribulation and anguish upon every soul of men that doeth evil, to the Jew first and also of the Gentiles. Walang sinisino ang Diyos. Israelite ka man, outside ka man sa Israel, kahit sino ka pa, walang kinikilala ang Diyos. Basa pa, 2 Thessalonians 1:7 and hanggang 9. Praise the Lord. And to you who are troubled, rest with us, when the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels, in flaming fire, taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of his power. Yan. Troubled kayo, sabi ng mga alagad ng Diyos. Troubled ba kayo? Nasa alanganin ba yung kalagayan ninyo pagdating ng panahon? Mamahinga kayo kasama namin. Join us. Praise the Lord. Sapagkat pagdating ng panahon na ihahayag na siya mula sa langit kasama ng kanyang mga dakilang mga anghel. Kung dugtungan mo ito sa kanyang pagbalik, patay ka man buhay, you have rest. Eternal rest. Praise the Lord. So, are you troubled? Tapos, binigay nila yung example. Ito ang mangyayari pag hindi kayo sumama sa amin para sumunod kay Jesus. Yung hindi nakakilala sa Diyos, apoy na lumalagablab bilang vengeance, paghihiganti ng Diyos sa kanila. At hindi sumunod sa gospel of our Lord Jesus Christ. Naniwala ka sa Diyos, hindi ka naman nag-obey, kasama ka dito. Maging professing Christian ka lang. Wala, useless. You profess that you know God, but your works, disobedient ka pala. Deny mo pala siya. Kasama ka dito. Kasama tayo dito pag ito'y ginawa natin. Kahit nakakilala ka pa sa Diyos, hindi ka nag-obey. Hindi basta-basta. Itong salita ng ating Panginoong Diyos, kung meron man tayong ilagay sa puso at sa isip, itong Word of God, para pagdating ng panahon, we can have rest. Praise the Lord. Who shall be punished with everlasting destruction? This is not temporary punishment. This is not quick punishment. This is not like death in the physical. Pag mamatay na yung physical mo, kahit gilingin pa yan gawing giniling at gawing sardinas, wala na yan. Hindi mo na yan maramdaman. Pero yung kaluluwa, eternal yan. Ang punishment na tatamuhin niya, everlasting, without end. Everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. Kaya tayong lahat magsikap. Di ba pag merong sabihin ang barangay, may ayuda na darating, sino yung sakop sa barangay na ito, punta lang kayo dito, magpalista kayo ng inyong pangalan. Anong gawin ng mga tao? To receive the privilege. Punta doon para magpalista. Ang Diyos naman ganun din, mas higit pa. Gusto niyong makarating sa aking kaharian, magpalista na kayo sa Book of Life.
Kasi kung wala ang pangalan ninyo dyan, ibubulig kayo sa impyerno. O di mas higit itong bigyan natin ng tuon at pansin. Ayuda, pagtapos ng bumili ka ng isang sakong bigas, bumili ka ng mga pagkain, wala na. Wala na. Samantalang ito is eternal privilege, eternal blessings. Kaya dapat yung pangalan natin, ilista natin, ipalista natin sa langit, sa Book of Life. Bakit? Basahin natin. Revelation 20 verse 15. Praise the Lord. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Yan. Sino man ang pangalan na hindi nakasulat sa Book of Life, nagsikap masulat ang pangalan sa ayuda, magsikap ang pangalan na may ID na senior, magsikap na ang pangalan maisulat kung anong mga privileges, pero hindi nagsikap na ang pangalan na makasulat sa Book of Life. Saan papunta? Sa lake of fire. Sino pa? Basa ang mga wicked. Revelation 21 verse 8. Praise the Lord. But the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and warmongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Yan. Ano yung fearful? Kung si Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, mga fearful pa yon, wala. Suyuyuko na yon sila sa Diyos-Diyosan. Hihinto na yon sila sa pagtawag sa Diyos. Kaya may impyerno ka talaga kung duwag ka, matakutin ka sa tao, matakutin ka sa mundong ito, hindi ka natakot sa Diyos para sundin siya. Mas sinusunod mo yung tao, mas sinusunod mo yung masamang espiritu. Alam mo si Taning, nananakot yan eh. Sige, magsimba gani ka Wednesday, Friday. Imbis imo nang itrabaho para makabayad ka sa imong mga kuan, di na jud kakabayad. Samantalang ang Diyos, sabi niya, seek ye first the kingdom of God and the righteousness of God. Everything will be added unto you. So, kung takot ka ngayon kay Taning, fearful ka, doon ka sumusunod sa Kanya, wala. Pero kung ang takot mo sa Diyos, godly fear, nasa Diyos, mapalad ka. So, walang mga duwag makapasok sa langit kasi hindi yan nakakasunod sa utos ng Diyos. Unbelieving, maduha-duhaon. Nako, punta yan sa impyerno. Bakit maduha-duhaon? Unbelieving, ayaw maniwala sa pangako ng Diyos, kaya hindi makasunod. Ayaw maniwala sa instruction ng Diyos, kaya hindi naging obedient. Iba ang nagagawa. Mas naniwala pa doon sa iba kaysa sa salita ng Diyos. Mas naniwala pa sa sarili kaysa counsel ng Diyos. Impyerno ka. Hindi ka maniwala sa Diyos. The abominable, yung sumasabay sa kasamaan ng mundo. Ayan yung Thailand. Bakit sinira yan ng Diyos? Una, sumasamba ng Diyos-Diyosan. Ikalawa, nandyan sa kanila ang napakaraming LGBT. Sila yung pinakamura nag-offer ng operation sa mga transgender. Naglinya yan doon ang mga abominable in the eyes of God. Ginawa kang babae, i-oppose mo yung will of God sa buhay mo, makinig ka kay Satanas, na baguhin yung gender mo. There are only two genders na ginawa ang Diyos, male and female. And ang purpose ng marriage is to multiply. And that is a lifelong relationship. Hindi kayo pwede maghihiwalay. Pero yung mga LGBT, parang baril yan na di magasin. Palit ng partner. Palit ng partner. Kasi ang kanila objective, puro lang lust. That is immoral.
That is wickedness in the eyes of God. Yan ang Thailand. Matindi. Pinakita lang yan ng Diyos. Example lang yan ng Diyos. Abominable eh. Murderers. Nakita niyo yung video clipping na rider, dalawa, na nainis doon sa Fortuner, doon sa driver ng Fortuner. Alam nga, mainis ka sa sasakyan, wala may labot ng sakyanan. Ang driver yun. Eh, di bumaba sila tatlo sa kanilang sinakyan. Nagkinulatahay sila. Hindi nakapigil yung driver ng Fortuner. Meron palang baril. Sa sobrang kulata sa kanya, uminit yung ulo. Nakalimot na. Kumuha ng baril sa sakyan. Binaril yung mga riders. Pagan pa ang asawa niya na igo. Pagan pa ang mga sibilyan na igo. Wala na sa ano eh. Basta pataka na lang ng pislit ng gatilyo. Patay yung isa. Kulong siya. Murderer. Don't become a murderer. Praise the Lord. You are not in the authority to do that according to the law. Ba't saka lang magpatay ng tao? Gusto mong patayin. Karamihan kasi pumapatay yung mga aldaper. Karamihan kasi mga pumapatay yung mga kalaban. Huwag yan. Hindi yan ang solusyon. Warmongers. Mahilig magbayad ng mga prostitutes. Bayaran. Warmongers, mahilig magpunta ng ibang bansa, maggamit ng mga prostitutes. See? And sorcerers, pumupunta doon sa mga mambabarang para magdaot og iyang kalaban, para manglumay og mga tao, para muuban niya for advantage. Idolaters, ayaw magsamba sa totoong Diyos na Espiritu, gusto talaga gagawa ng mga idols. Pinagbawal yan ng Diyos. God said, I do not want to make any image for me, neither for anybody as that represents God's. Hindi ko. Ay, marami pa rin mga taong ayaw pa rin maniwala, tuloy pa rin. Kasi mahal daw, ginawa lang yung negosyo ng mundong ito. And a liars, sinungaling. Ang taong nagtatago ng gawa ng masama, obliged magsinungaling. Kasi ayaw siyang mahuli. Gusto mong hindi maging sinungaling, huwag kang gagawa ng masama. You are not obliged to tell a lie. Pero gagawa ka ng masama, kambal na yung pagsinungaling. Ganun. Kaya, do not do any evil para hindi ka mapilitan magsinungaling. Shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Last verse, tingnan natin kung meron bang makaligtas sa mga wicked. Sige. Psalms 50, verse 22. Praise the Lord. Now consider this, ye that forget God, lest I tear you in pieces, and there be none to deliver. Wala makaano sa'yo. Wala makaligtas sa'yo. Pag kinalimutan mo ang Diyos. Pag hindi mo naalaala ang Diyos para sundin siya, paniwalaan siya, sambahin siya, walang maka-deliver sa'yo. Tingnan mo yung panahon ni Noah, walang nakaligtas sa mga tao. Hindi nakasakay sa arka. Sodom and Gomorrah, walang nakaligtas na tao yung hindi sumama para mag-escape. Kaya, big lesson sa buhay natin. Avoid wickedness. And God has no respecter of person or number of masses or people or nation or country. Hindi yan kinikilala ng Diyos. Kaya, at least, highlight ngayon, ang wicked shall be turned to hell and the nations that forget God.
Huwag natin niyang tularan. Mag-iba tayo. Praise the Lord. Yung mga previous na mga preachings, ang mga righteous, ang ganda ng kanilang pamumuhay. Blessedness, not woefulness. Kaya ito lang ay binigay ng Diyos sa atin bilang reminder para iwasan natin ang lahat ng mga kasamaan. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Let us all pray. Hallelujah. How great thou art.